Yan, wala naman yata siguro beginners dito na totally beginners talaga. Yan, wala naman guys, no? Guys, meron ba dito guys, beginner pa lang na hindi pa nagtitrade? Pero feeling ko wala naman kasi lahat naman dito nagtitrade na. Yan. Ang ano lang guys, ngayon ang ginagawa ko, everyday, nagsaspot ako sa one day. Ito lang para ano lang, para guys, ang pinaka the best guys na mag-trade is supply and demand. Ganun lang naman talaga lahat guys eh. Kumbaga lower time frame, higher time frame. Pero ako kasi, kumbaga minindset ko yung sarili ko sa higher time frame. Yan. Tapos, nag-execute ako ng trades. Eto guys, bibigyan ko kayo mamaya ng option. Pero ako kasi, ang ginagawa ko kasi, sa 1 hour lang talaga ako nagtitrade. Sa 1 hour, kasi yung mga bangko talaga, sa 1 hour sila nagtitrade. Doon sila nagpi-place ng mga order, tapos doon sila naghahanap ng mga liquidity din. Pero ngayon, ang gusto ko lang ituro talaga, yung ano guys, yung paano ba ma-identify yung valid, as in valid talaga guys ha, na supply and demand. Kasi 'di ba mostly ang ginagawa lang natin pag may 'di ba pag ganyan-ganyan, pag may mga malalaking candle dito, yan ano na kagad yan, support kagad to or demand. Yan demand. Yan. 'Di ba naghahanap tayo ng M pattern. Guys, yung dinidiscuss ko ngayon, i-advance ko na guys ha, para kumbaga wala nang paligoy-ligoy. Kasi lahat naman dito ano na, kumbaga nagtitrade na talaga. I-backtest nyo to guys ha, i-backtest nyo to. Sa one day, ang hahanapin mo lang valid na supply and demand. Ano ba yung supply and demand? Bali, maghahanap ka lang guys ng ano, maghahanap ka lang ng impulse move. At the same time, yung may ganito oh, yung parang nagsa-sideways, tapos biglang lipad, ito magkakaroon dito ng order block or yung tinatawag na demand. Same lang naman yan sila. I-mute ko lang muna guys ha, para hindi ako. Ayo, sorry, mali pala. Inano ko pala yung audio ko. Sorry guys ha, sorry ulit ulit. Kayo lang pala yan ako, wait lang. Ako pala yung nag-mute eh. Yan, okay. Okay na guys. Okay. Guys, sa one day, maghahanap ka ng valid supply and demand. Kasi guys, kapag yung one day mo hindi valid, kunwari sa one day pa lang, mali na kagad yung pag-spot mo. Automatic nun, yung 4 hour mo at saka 1 hour mo, medyo mag-aalangan. Parang ano dun, minsan may magkakaroon ka ng, bakit kaya na-loss yung setup ko? Doon pa lang guys, kaya sa one day pa lang dapat nakafocus ka na kagad. Kumbaga, lahat ng attention mo na sa one day. Minsan guys, 1 week. Ang sa akin, ang valid guys, ito guys, solid to guys ha, kahit i-YouTube nyo pa or tanong nyo pa sa mga malulupit na mentor. Ang tinatawag na supply and demand, paano mo siya malalaman na kapag valid? Una, di ba may impulse move? Impulse move pala. Yan, katulad na kunwari, bullish, 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 bullish lahat. Type ko na lang, number one. Mamaya may papakita ako sa inyo na ano, parang magic, pero hindi naman magic. Yan. Pangalawa, ang impulse move guys, kailangan ano yun eh, kumbaga, yung may mga malalaking moves. Kung saan, ito katulad nito, ito, bearish, 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 bearish. Yan. Tapos, pangalawa, guys, kapag nakita nyo to, nako, ano to, kumbaga, complete package na. Ibig sabihin, high probability setup to. Pag nakita mo yan. Number two, kailangan merong imbalance. Guys, imbalance at saka fair value gap, same lang yan. Pag ICT concept yung gamit mo, yung term nila, yung term na ginagamit nila diyan, fair value gap. Imbalance naman pag SMC.
Okay, dapat may imbalance. Pangalawa, guys, ito yung ano, pinaka the best. Itong tatlo na to, pag nakita mo to, the best to. Pangatlo, merong breakout, trend line breakout. Guys, tandaan niyo yung tatlo na to. Merong kandila na mga malalaki, may moves talaga, impulse move. Impulse ba yun? Impulse. Impulsive moves. Tapos, eto guys, trend line breakout. Kaya pansinin mo minsan, guys, at least 3 times nag-touch. Okay, katulad nito. Parang katulad nito. 1, 2, tapos 3. Okay, tandaan nyo yan guys ha. Kaya pansinin nyo yung mga 1 day kung may ganyan. Tapos yung 4 hour din, may ganyan din. May breakout din. Pati yung 1 hour din, may ganyan din. Solid yun guys. Basta may ano, merong may, tawag dito. Ito pala yung number 1. Sorry guys. Putik. Wait lang. Itong tatlo na to guys ha. Pero ang bottom line pa ganyan, ang bottom line pa rin ito guys, magre-risk management ka pa rin. Kunwari, meron kang $200, huwag ka guys mag-trade ng ano kasi useless guys yung winning rate natin dito. Kunwari, nag-trade sa $200, nag-trade ka ng ano ng 5% or 3%. Ako kasi guys, 5% yung ginagamit ko. Tapos minsan lang ako magti-trade. Pero kayo guys, kung hindi nyo pa kabisado, mag-try lang kayo guys, 3% lang. Kumbaga, kahit solid na yung strategy natin, ang psychology pa rin ito, kumbaga, hindi ka pa rin dapat magti-trade ng ano, ng iibahin mo yung risk mo. Kasi, kahit manalo ka ng 15 times, tapos matalo ka ng 3 times, at the end of the day, pwede ka pa rin ma-drawdown. Kasi, kunwari, siyempre, ang psychology kasi niyan, siyempre, once na matuto ka nito, siyempre, lalaki yung ulo natin. Kumbaga, parang feeling natin, tayo na yung pinakamagaling mag-trade. May ganun kasi guys eh. Ganun yung tunay na psychology ng market, kaya nga mahirap. Tapos ang gagawin mo, once na, alam mo yung ano, yung mga pinapanood ko kasi guys, puro psychology lahat. Once na natalo ka ng sunod-sunod, yung reaction ng utak natin iba. Kung manalo ka naman ng sunod-sunod, yung behavior naman ng utak mo, kakaiba na rin. Kumbaga, doon na papasok yung parang lalakihan mo na yung risk mo kasi grabe na yung ganun mo. Kung hangga't maaari nga guys, dapat maging robot tayo guys. Eh. Yung tipong wala kang emosyon, kung ano yung nilagay mo na percent, yun lang talaga ititrade mo. Sa loob ng 1 month, 2 months, 3 months. Yan. Kapag sinimulan mo yung 2% lang talaga sa buong capital. Tapos minimum tayo guys ng 1:3 at saka 1:2 na risk reward ratio. Okay? Kasi guys, ulilinawin ko ulit ha. Magiging useless guys lahat ng strategy kasi guys may lose talaga yan. Magiging useless yung pagtitrade mo kapag hindi consistent yung risk na nilalagay mo. Pwede ngang ano lang guys eh, kumbaga may $200 ka, i-risk mo lang $10 lang. Basta yung every time na magte-trade ka, yung wala ka nang pakialam sa market. Yung alam mo, merong psychology guys sa bootcamp namin. Kumbaga ano kami doon nag-open sharing, ano bang behavior na dapat meron ka, ganito ganyan. Tapos sa YouTube din pinapanood ko rin sa mga modules na kinukuha ko. Ano guys, merong ano doon, merong sinasabi na every time magpi-play siya ng trade, ini-expect niya na lose na siya. Never siya nagsasabi na mananalo to. Sa YouTube ko nakita to sa podcast ng mga successful na mga ano, kumbaga kumikita talaga ng 20 million per month, 30 million per month, tapos 15 years na. Kumbaga yung mindset niya doon, wait lang baka may sumali. Okay, wala. Wala akong i-accept. Okay, wala. Yung mindset niya guys, every time nagtitrade siya, hindi siya nag-expect na mananalo. 'Di ba dati tinuturo ko naman noon na nakafocus pa ako. Kumbaga magtitrade tayo na walang emotion. Tama yun guys, kaya maganda yung result natin nun. Pero nung nag-focus ako, doon na nagsunod-sunod na lahat. Kaya sa focus talaga yun guys lahat. Every time magpi-place ka ng trade, para maiba lang guys yung psychology mo, every time magpi-place ka ng sell or buy,
expect mo na matatalo ka na. Dapat aware ka, sige, natalo ako ngayon, magte-trade ako, magse-sell ako, pero matatalo to. Magkano kaya yung lose ko? Sa $200, talo ako ng 10. Okay, okay sa akin yun kasi talo naman ako eh. Parang ganun guys. Kumbaga, hindi naman siya pag-a-attract, pero i-reverse psychology mo lang yung market para at least yung psychology mo, hindi ka lagi nag-expect. Kasi guys, nasasaktan ka lang naman kapag may too much expectation. Sana na-gets nyo yung sinasabi ko ha. Kasi guys, yung trading kasi more on emotional. More on emotion pala. Every time magti-trade ka, expect mo matatalo ka lagi. Okay, hindi naman sa pag-a-attract, pero ano lang yan, para makatulong lang sa psychology. Tapos, compute mo kung magkano itatalo mo para makatulog ka ng maayos. Pero pa sa tingin mo, nag-trade ka ng $200, tapos ang ikakatalo mo pala $50. Imagine mo, sobrang laki nun. Tapos alam mo masasaktan ka. O 'di ba? Aware ka na malaki yung ikakatalo mo tapos masasaktan ka. Bakit mo tinrade 'yon? More on discipline pa rin talaga guys lahat. Yun lang isa sa mga gusto kong ituro sa psychology na once mag-place ka ng trade, dapat expect mo na matatalo ka na. Tapos, computed na. Alam mo kung magkano yung talo mo, alam mo yung magkano yung panalo mo. Okay? Doon na tayo. Dito na tayo guys sa strategy. Basta yung psychology natin, napaka-importante yan sa lahat. Tapos, minimum tayo ng 1:2 at saka 1:3 risk-reward ratio. Okay, ganito guys. Oh. Ito pala yung entry ko sa AUD NCD pala. Sana ba yun? Wait lang. Actually guys, dalawa yun eh, dalawa. Ito. Dalawa yung trades ko dito guys ha, kung makikita nyo sa GC. Dito pa lang, nakasell na tayo dyan, tapos nag-re-entry tayo ulit ng isang sell ulit. Pero nakapag-TP na ako dyan. Ito, yan. Okay. Sundan natin guys yung tinuro ko kanina. Ako guys, ang ginagawa ko ngayon every morning, guys, sa one day lang ako naghahanap. Pag may nakita kong ganito, minamarkahan ko kagad ng supply and demand. Ganun lang, sa one day. Tapos, kapag nag-touch na yung price dyan sa mga susunod na araw, pumupunta na ako sa 4 hour, naghahanap ako ng M pattern. Tapos yung entry natin sa 1 hour time frame. Okay, kapag hindi nakapunta yung price dyan, walang trade na magaganap. Katulad nito, ito guys, so nakita nyo naman, may impulse move dyan. Ito, yan. Tapos, ang mas malupit dyan, guys, yung sinasabi ko guys ha, di ba may trend line? Okay, number one, tingnan natin yung impulse move. Okay, bearish. Tapos nagkaroon ng change of character. Okay, meron na. Pangalawa, merong imbalance dito. Okay, check na yun guys ha. Ang pangatlo, trend line breakout. Ayan, trend line breakout. Okay, ibig sabihin, ngayon guys, mamarkahan ko na to na valid supply. Okay. May dalawang tutorial kasi guys na natutunan ko sa pagmarka ng supply and demand. Yung una, yung iba minamarkahan nila ng ano, 'di ba? Ito yung imbalance. Yung next candle niyan, red man or bearish man or bullish, yun yung minamarkahan nila. Yan. Okay yan guys, okay yan. Pwede rin yan. Tapos, meron din na valid supply and demand na bearish. Yung minamarkahan nila, yung pinaka-last na recent na bullish, which is ito. 'Di ba nakita niyo ito? Bearish. At least 3 candles. Tapos, ito yung pinaka-last na bullish. Yung iba, ito yung minamarkahan. Yan. Sa akin, dalawa yung sa akin, ano, kunwari, depende sa candle. Katulad nito, ito guys, ang mamarkahan ko dito, ito, bullish. Impulse move yan. Tapos, tingnan natin kung may trendline breakout. Medyo alanganin ako dito. Pero pag dito siguro, wala. Gusto ko talaga guys, tatlong touch eh. Kaya wala akong magagawa. Alanganin kong igaganito ko sana. Oh. Pero guys, ang gusto ko lang sabihin, pag dito, ang imamarka ko dyan, di ba, dapat ito. Yan, yung may imbalance. Yung pangalawa naman, ito naman yung pinaka-last na bearish naman. Yan, pwede rin ganyan.
Tapos sinasama ko na yung pinaka-week. Yan, dito. Ito yung pinaka-last na week eh. Okay, ganun ako guys mag-spot ng supply and demand. Ngayon, dito tayo sa dito tayo sa AUD NCD. Ito yung na-signal ko nakaraan. Yan, 'di ba? Ano 'yan? 'Di ba nasa one day nandito na yung price. Ang gagawin mo, bababa ka sa 4-hour time frame. Maghahanap ka ng M pattern. Guys, ito guys, oh, sa one day nagkaroon pa dito ng liquidity. Yan, liquidity yan guys kasi nagkaroon dito ng double top. Yan, double tops pala. Okay, ito guys, liquidity yan. Kasi maraming seller din diyan. Sa one day nagkaroon pa ng liquidity, guys, solid 'yun. Okay, ngayon, guys, babalik ta rin ko lang guys ha, kasi hindi talaga ako sanay sa sell. Ang ginagawa ko, sanay kasi ako guys sa buy, kaya yung sell, binabaliktad ko yung chart. Eto guys, oh, click nyo lang to, invert scale. Eh, click mo lang yan para magbaliktad. Yun. Pero guys, sell tayo guys ha. Ngayon kasi yung pattern kasi dito parang buy. Binaliktad ko lang para mas clear. Sanay kasi ako sa buy eh. Ngayon, guys, sa one day na tayo, check ko lang, trend line, check. Tapos, merong imbalance, tapos impulse move. Okay. Para sa akin, tapos guys, bonus liquidity. Okay, tapos na makipag-liquidate. Okay na ako dyan. Ngayon, pupunta ka sa 4-hour time frame. Yan. Sa 4-hour time frame, ang hinahanap ko dyan guys, ito lang, simple lang. Pag magsisell ka, W tingnan yan. Pero binaliktad ko yung chart ko, kaya M yung hahanapin natin. Ganun lang guys, kasimple, M lang. Okay, letter M. Pwedeng pwedeng break of structure or change of character. Mas okay kung change of character pero okay na ako dito sa sa break of structure. Okay, letter M. Tapos, katulad nito, guys, may nakita ko, may break of structure na diyan. Ayan oh. Yan yung reason nakaraan, maliit lang na M guys ha. Yan, maliit lang na M pero solid yan sa tulong ng trend line natin. Basta meron ako nakitang M. Tapos saan ba dito guys yung next na dito sa area na to, saan ba yung next na demand? Ito guys, oh, 'di ba nakita nyo? Impulse move. Yan. Tapos, saan yung pinaka last na ano diyan? Saan yung pinaka 'di ba nakita nyo yung imbalance? Nakita nyo yung imbalance, no? Tapos ito yung pinaka last na candle before mag-imbalance. Kaya diyan tayo magtitipi. Dapat after niyan magtitipi ka na kagad. Kasi anytime pwede mag-bounce yung price diyan. Okay, ito guys, so imbalance, 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 o wala nang imbalance. Ibig sabihin, itong candle na to, ito yung pinakalas. Pero guys, proven and tested, dyan talaga guys nagbabounce 90% yung price. Kaya iwas kumbaga, iwas sugal na panalo ka na, pero dahil may ka, akala mo dito pa pupunta yung price, sayang tuloy. Basta guys, ang mindset natin dito, kailangan nakapag-TP ka. Or yung rules ko dyan, kung gusto mo mag-hold hanggang dito, kunwari gusto mo mag-hold ng target hanggang dito, pagdating dito sa area na to, dapat nakapag-set ka na ng break even. Okay? Para at least wala kang talo nun. Okay? Guys, ito yung pinaka natin, pinaka-TP natin. Okay, ngayon, meron tayong M na nakita, pupunta tayo sa 1-hour time frame. Tsaka ito guys, so may trend line dito. 1, 2, 3. May trend line dyan sa 4-hour time frame. Ang mas malupit pa niyan, meron din siyang trend line sa 1-hour time frame. Okay, guys, maghanap lang ako guys ng change of character. Basta guys, ang pinaka-importante dito, may trend line. Kailangan mag-change of character siya na may trend line. Okay? Kasi guys, kung makumpleto lahat yun, yan yung tinatawag na high probability setup. Okay, hindi ko sinasabi guys, magsugal kayo dyan. Pero i-control nyo lang yung risk nyo talaga dyan kasi magkakatalo lahat eh. Or kunwari, na-backtest mo to. Tapos nakita mo, ay grabe, ang lupit pala nito talaga coach. Ang lupit pala talaga nito. Pwede ka mag-set ng 5% per trade. Okay, 5% lang, wag mo nang iba-ibahin. Kunwari, or pwedeng sa $200 mo, magsiset ka ng $20 per trade. Basta make sure mo lang na every time magti-trade ka, dapat $20 yung nilalagay mo. Tapos, eto guys, iwasan nyo to ha. Yung tipong nandito ka, 1:3, kunwari, sabihin natin
Magsisell ako dito. Ito, alam ko makaka-relate ka dito, tsaka makakatulong to. Di ba, kunwari, merong change of character dyan. Tapos, nag-entry ka dito. Yan. Ito yung target mo. Sample lang guys, 1:2. Okay, 1:2 tayo. Okay, 1:2. Yan, 1:2. Tapos, kung ito pa rin yung attitude mo guys, baguhin nyo na. As in, baguhin nyo, promise ha. Kunwari, nandito yung price. Nasa ano na, kumbaga dito tuwang-tuwa ka na kasi ano na, kumbaga income na, profit na. Tapos bigla kang nag-cut. Guys, mali yun. Huwag nyo nga hayaan. Mas gugustuhin ko pa na ma-hit yung stop loss mo kaysa mag-cut ka lagi ng profits. Okay? Dapat kung ano yung, kumbaga, dapat ma-master mo yung set and forget. Okay? Kapag nilagay mo na, may SL na tsaka TP, wag mo nang galawin. Hayaan mo na yung market doon kahit nandito pa yung price, tapos biglang bumagsak ulit, gumanon. Hayaan mo na. Kumbaga, set and forget. Okay? Kapag may thinking ka pa na, sayang profit na sana yun eh, nandito na oh, sana kinat ko na lang. Eh sa susunod na mga araw, uulitin mo ulit yan. Okay, hanggang sa magkaroon, hindi mo na nasusunod yung trading plan mo. Okay, basta may rules tayo guys ha. Set and forget. Okay, kailangan yon. Hindi pwedeng na nandito na yung market, nag-entry ka na dito, tapos dito profits ka na, nag-cut ka na kagad. Nag-profit ka na kasi tipihit na ganun. Eh, nandito yung target mo. Oh. Tapos minimum natin 1:2. Nag-TP ka sa 1:1. Okay, pwede guys mag-set ng break even, pero wag lang mag-cut ng trades kasi sa huli, kapag nakasanayan mo 'yan, magugulat ka na lang na ano na talo ka pala lagi. Tapos 'yun, yung emotions mo nun delikado. Okay, siguro sa core leaders ko lang siguro tuturo 'yun. Kasi may mga iba dito na ano, kasi ibang topic naman 'yun. Okay, basta ganito guys ha, hanap tayo ng change of character diyan. Pero na signal ko to nakaraan eh. Ayan, guys, may change of character, 'di ba? Ayan no, may change of character. Tapos, ang mas malupit pa niyan, may trend line. Nag-break pa siya sa trend line. Okay, tapos saan pa ang ano dito? Wait lang, ang pinaka-supply. Hindi ko makita yung ano eh. Eto, pwede siguro dito. Nakalimutan ko saan ako nag-entry dito. Pero dito banda. Mamaya may papakita ko sa inyo yung indicator pa na pinaka ano, volume profile. Papaliwanag ko yun. Ito yun. Okay, nagturo siya. Eto guys, bonus na lang to ah. Bonus na lang yan. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko na ano yan. Isa sa mga ano, isa to sa mga sekretong malupit natin, pero hindi porket alam natin to, eh ganun na kagad. May mga ano yan, may mga confluences. Itong volume profile kasi to, malalaman mo yung area kung saan talaga may malaking volume ng buy or sell. Kaya combination ko yan ng A plus setups. Pero ang pinaka-importante nito, malaking tulong talaga nito guys, malaking tulong to. Libre lang yan. Ito oh, fix at saka range. Fix range at saka anchored. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko yan, discuss ko yan ulit. Pero baka may sumali, wait lang. I-accept natin. O, wala, ayaw nila. Sige, okay lang guys, tuloy-tuloy tayo. Ito yung pinaka-highlights guys eh. Yung may trend line talaga guys. Tandaan nyo ha. Kapag may trend line breakout, tapos merong impulse move, tapos may imbalance guys. Sobrang high probability winning setup nun. Tapos, sabayan mo pa ng indicator na ganito, volume profile. Ang volume profile, ginagamit to para malaman kung yung area na i-entryhan mo, meron ba talagang volume dyan? May volume spike. Ang ibig kong sabihin, dyan nang trade guys yung mga bangko. Dyan sila nagsiset ng mga limit orders. Okay, eto tulad nito, liquidity to. Yan, dito sila nagano pero may style kasi ako dyan na ano eh, supply and demand. O ito guys, nagtipihit ako dyan. Nagtipihit ako dyan, 1:2. Okay, kung dito yung stop loss mo. Pero sa akin guys eh, ano eh, 1:3, 1:2. Pero minsan, ang ginagawa ko kasi, gusto kong ano, 1:3, ganyan. Tapos, nilalagyan ko to ng pangalawa, re-entry. Just in case na ma-hit yung stop loss ko, meron akong another 1:3.
Ganyan. Kumbaga yung isa, ma-hit siya ng 1:3, pero kapag matalo, sacrifice. Tapos may re-entry ako dyan na isa. Ang ginagawa ko, 2%, 2%. Tapos sa 1 week, nagsiset ako na dapat makatrades lang ako ng apat or dalawa. Okay na ako nun. Apat or dalawa or tatlo. Ganun na. Okay? Ito yung setup natin guys nung nakaraan ulit. May re-entry ako dyan. 'Di ba nagtipihit na? Ito yung another setup natin dyan. 'Di ba? Ulitin ko yung 1 day. Guys, malaki guys yung chance kasi sa 1 day pa lang, tama na kagad yung pag-spot natin. Ibig sabihin, nasa area na talaga siya ng supply and demand na valid. Kasi guys, tandaan nyo, ito ang area na to, merong breakout yan. Trendline breakout, impulse move, tapos ano. Kaya dito pala, may decision ka na kagad na tama na kagad yung decision mo. Malaki yung chance. Okay? Tapos sa 4 hour time frame, ito na siya. 'Di ba dito may M? Ito yung pangalawa. Ito, tingnan nyo guys ha. Bakit ako nag-entry ulit? O yun. O, nakita nyo ulit. Lumabas ulit yung tinatawag nating letter M. Ayan. Pwedeng, paano ba yan na to? Pwedeng ganito. O, yan o. Yan. M ulit. Tapos dito, nagkaroon ulit ng liquidity. Yan. Kumbaga sa isip ko, high probability winning setup na naman to. Basta may letter M guys or change of character. Basta guys change of character or break of structure. Sa area na yan. Dapat ma-master nyo lang yung tinatawag na M pattern. Okay, ngayon, ang ginawa ko, ito guys, signal ko to nakaraan. Nag-entry ulit ako ng sell. Ang ginawa ko, pumunta ulit ako sa 1 hour time frame. Ito guys, ito lang yung ano, ito lang yung, ito lang yung sinabi ko doon. Pag pumunta yung price sa area na to, mag-set kagad ng break even. Kasi yung target ko kasi hanggang dito guys, ito kasi yung target ko guys. Itong liquidity na to. Dito kasi guys, nagkaroon dito ng ah, buy side liquidity. Buy to guys kasi binaliktad ko lang. Baliktad yung chart ko. Dito kasi nagkaroon dito ng buy side liquidity. Dito merong sell side liquidity. Kaya ito yung pinaka next target ko. Pero ang strategy ko kasi, 'di ba dapat kailangan mag-exit ka na dito banda. Ito, imbalance, imbalance. Ito yung pinakalas na candle. Kasi anytime guys, pwede pumunta yung price dito. Pupunta dyan, tapos bagsak ka, ano kagad, kumbaga magre-reverse ka agad. Kaya ang pinaka-strategy doon, nag-set kagad ako ng break even papunta dito. Sa Monday. Hindi ako nakapag-set ng Friday, hindi ako nabutan ng market. Yan. Ano, kumbaga sa Monday, magsiset kagad ako sa umaga. Okay, ngayon, ang entry ko dito, saan ba ako nag-entry dyan? Dito. Sa 1 hour time frame ulit. Tapos magugulat ka na lang pag may mga news diyan, bigla na lang bigla na lang magkakaroon ng big moves. Yan kasi guys, kumbaga i-backtest nyo guys. I-backtest nyo para at least ma-feel nyo talaga na ano na kung totoo ba talaga yung mga pinagsasabi ko. Ganun lang yan guys. Guys, eto, ang entry natin diyan ulit 1 hour time frame. Okay? Ang chine-check ko diyan, pagkaroon pa lang ng change of character, chine-check ko muna yung dito. Trend line. Guys, trend line na naman yung pinaka-importante dyan. Ito, trend line. Change of character, tapos may trend line. Kaya sa akin, pinaka-perfect na setup to. Tapos ang TP, dito dapat mag-set ako ng break even, tapos ang TP ko dito. 1:3 kasi to guys sa akin. Medyo mataas yung stop loss ko kasi nandito yung stop loss ko, pinaka-last na low. Ayan, ayan, ayan. Oops. Ayan, okay na bro, okay na. Yan, punta ulit sa 1 hour time frame. Tapos, ang ginamit ko dyan, ito, anchored naman. Okay, dito niya tinuro. Okay, hindi ako dyan. Tapos, fixed range. Okay, ibig sabihin guys, merong volume dito na ano,
Dito banda itong candle na to, may volume dito. Ito yung tinuturo guys eh. Yan. Ibig sabihin, itong area na to, pwede mag-bounce yan yung price. Ano to guys ha? Kumbaga area of supply. Kaya nakasell tayo dyan. Tapos guys, malaki pa yung candle guys. Oh, malaki pa yung candle. Kaya possible, itong candle na to, ang mindset ko, itong candle na to, kaya niya bang ibagsak yung price hanggang dito? I think kaya. Kaya dyan ako guys. Ito guys, ah meron ditong sell side liquidity. Ito guys, oh. Kaya para sa akin, itong area na to guys, sagrado to. Tapos ang laki pa ng bearish engulfing. Kaya nakasell ako dyan, tapos dito yung TP. Yan, ito yung nangyari. Yan, naka-hold pa rin ako dyan. O, di ba? Nakuha na guys yung liquidity dito. Yan. Ang gagawin ko, magsiset ako ng break even dito. Yan, naya ako na yung price dyan. Kung ano man mangyari, hindi ko na alam kung babagsak pa o ganun. Pero sa akin, yung target ko kasi, tapos ito pa guys, oh, yung 4-hour time frame, ito guys, oh, yung 4-hour time frame niya, sobrang bearish engulfing. Kaya sa akin, itong kandila na to, aabot yan hanggang dito. Para lang sa akin ha. Pero syempre, sa trading plan ko, hanggang dito dapat nakapag-exit.